Maraming mga eskwelahan pa rin ang nagpapatupad ng shifting system o yung mga may pumapasok sa umaga at sa hapon. Isa kasi ito sa mga paraan para matugunan ang kakulangan ng classroom. Tiniyak po naman ng mga guro na ligtas na makakauwi ang mga estudyante na inaabot ng gabi sa paaralan. Nagpapatrol, Ara Perez. Isang dekada nang nagtuturo sa panghapon si Teacher JR ng Nagpayong Elementary School sa Pasig. Nagsisimula ang klase niya pasado alas 12 ng tanghali at natatapos alas 7 na ng gabi. Sa disadvantage po yung late na pag-uwi kasi concern po din natin dito yung safety ng mga kabataan po natin. Sa advantage naman po, mas marami yung oras po namin sa pag-prepare ng mga materials na kailangan po namin sa pagtuturo po. Si Belinda naman na abala sa trabaho sa hapon, nakitang panghapon din ang klase ng anak na si Joshua. Mas gusto ko pang umaga sana. Kaso yun talaga ang schedule kasi nila panghapon. Sinusundo niyo siya sa gabi na? Minsan. Pag hindi niyo po masundo, Tinitext ko na lang yung teacher niya. Kami mga teachers, especially yung mga advisors, bago kami magpababa ng mga bata, mag-message po muna kami sa group chat ng mga parents, ipaalam sa kanila na pababa na po mga bata, pauwi na. Sasamahan po namin yung mga anak po namin, pahatid po sa gate, para doon antayin yung mga sundo po nila. Pag walang sundo naman po, mag-aantay kami dito hanggang sa may dumating na taga-sundo po nila. hindi lang dito kundi sa maraming public schools nagkakaroon ng shifting ng klase. Karaniwan nagsisimula ng alas 6 ng umaga yung unang shift at yung huling shift naman natatapos ng 6 o 7 p.m. Isa ito sa mga tugon ng DepEd sa kakulangan ng classroom. Pagdating ng mga December, madilim na. So, of course, we have to take care of our children, yung safety. Nagre-reduce kami. Pero yung mga non-academic subjects, halimbawa, yung mga homeroom guidance natin, inaalis muna natin yon. Pupunta, magkaway sa nanay. Tulong-tulong din ng mga pulis, barangay at parent volunteers para masiguro ang maayos at ligtas na pasukan at uwian. Nakakasiguro po lahat ng mga magulang, pati po rin po mga estudyante doon. Sa umaga, pagpasok nila hanggang sa pag-uwi naman po nila yun. May mga kapulisan po naka-visibility sa area. Ang mga guro, doon lang sa kanilang assigned shift nagtuturo dahil per grade level naman ang hatian ng klase. Pang-umaga lahat ng kinder, grades 1, 3 at 6, habang panghapon ang mga grade 2, 4 at 5. Pero ang pangmatagalang solusyon, yung pagtatayo ng mas maraming gusali at classroom na isa sa mga pagsubok sa highly urbanized areas gaya ng NCR. Dito sa Napindan, malapit dito yan sa Nagpayong, ay binili ng ating local government through our city mayor, Mayor Vico, yung lupa doon na pagtatayuan naman ng dalawang schools natin. Madedecongest itong Nagpayong Elementary School kasi yung high school natin, Nagpayong High School, ay ililipat doon. Habang hinihintay itong maitayo, tuloy ang dagsa ng mga estudyante sa Nagpayong Elementary School na umaabot na sa 12,000. Sa buong bansa naman, umabot na sa mahigit 23 million ang nag-enroll na estudyante ngayong pasukan base sa datos ng DepEd. Ara Perez, ABS-CBN News.